Hi guys, narito ang ika-77 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Ipinakita ang isang lalaki na kulay dilaw ang buhok. Habang masaya ito sa kanyang ginagawa, sa isip ng ating bida, ang karinderya ni Mang Yun, na sinasabing maganda pa rin ang negosyo nito. Pumunta ang ating bida sa isang bakanteng lamesa sa isang kainan sa nayon ng Tianian. Nag-order siya ng pagkain, 2 mangkok ng wood powder porridge, po, salamat. Sandali lang po, Yunling, ihatid mo na ang porridge. Papunta na po, enjoy po. Nagpasalamat ang ating bida. Sa isip ng ating bida, ang ate Yunling ay kasing ganda pa rin ng dati sa nakaraang buhay ko, at mas bata pa nga. Sa nakaraang buhay ko, nang tumakas kami sa lugar na ito, sina Tatay Yun at Yunling ang tumanggap sa akin at kay Zion. Kahit na napilitan kaming lumipat, hindi naman iyon dahil sa kanila. Nagsimula ng kumain ang ating bida. Habang nagtataka si Yunling, sa isip ni Nieli, ang wood powder, ay kasing sama pa rin ng lasa. Nagtanong si Yunling, kapatid, hindi pa kita nakikita rito dati. Taga Tianian Village ka ba? Sumagot si Nieli, hindi po, isang manlalakbay lang ako na dumadaan. Gulat na reaksyon ni Yunling. Nagtanong si Yunling, may mga tao pa pala sa mundo dyan. Daan-daang taon na, o marahil libo-libo na, wala nang ibang tao ang pumupunta rito. Umupo siya sa tabi ng ating bida. Patuloy na nagtanong si Yunling. Saan ka galing? Bakit ka napunta sa ating nayon ng Tianian? Sagot ng ating bida, plano kong mag-ensayo sa Divine Ancestral Mountain Range. At hindi ko na malayan na napunta ako rito. Sabi ni Yunling, narinig ko na mapanganib ang mundo sa labas dahil sa mga demonyong hayop. Kahit ang mga eksperto na obsidian rank ay mahihirapan ng malayang gumalaw. Baka eksperto ka na obsidian rank. Sagot ng ating bida, hindi ako isang eksperto na obsidian rank, marunong lang ako ng ilang diskarte sa pagtatanggol sa sarili. Sabi ni Yunling, napakagaling naman, dahil sa kakulangan ng mga teknik sa pagsasanay. Ang buong nayon natin ay may iisang 1-star obsidian rank warrior lang. May biglang sumigaw, bakit hindi pa dumarating ang ating porridge? Nagulat si Yunling, wow! Napalingon din ang ating bida. Ihahatid ko na po agad. Saan ka pupunta? Sabi ni Nieli, matagal na akong naglalakbay ng walang tigil. Kaya pupunta na ako sa inn sa tabi para magpahinga. Dagdag pa ni Nieli. Pero wala akong pera na ginagamit dito sa nayon. Maaari ba akong makipagpalit ng ilang gamit sa iyo para doon? Mga gamit mula sa labas ng mundo. Sige. Hayaan mo muna akong ihatid ang konji. Hintayin mo ako, okay. Babalik ako agad. Sagot ng ating bida, sige. Hehe, ang curious pa rin niya. Nagmamasid lang ang ating bida sa paligid ng lugar habang kumakain. Bukod sa mga mangangalakal, mayroon ding ilang mangangaso. Dito, ang tanging paraan para makakain sila ng karne ay ang pag-asa sa mga mangangaso na lumalabas para mangaso ng mga demonyong hayop. Sa isang lugar na mahirap sa mga mapagkukunan. Kahit na hindi sila nakaharap sa banta ng mga hukbo ng mga demonyong hayop, napakahirap pa rin para sa mga tao na patuloy na manirahan dito. Patuloy na nagmasid ang ating bida. Gaano ka katagal magpapakaintay? Ang ilang taong ito ay mukhang pamilyar. Nagbigay ng order si Yunling. Ingat ka, dumarating na ang porridge. Miss Yunling, pasensya na po. Ang mga tauhan ko ay masyadong mainit ang ulo. Nabigay na ang pagkain habang nakangiti ang lalaki. Ako dapat ang humihingi ng paumanhin sa pagpapahinte sa inyong lahat. Ipinakita ang pagkain na may isang karne. Nahirapan tayong lahat. Hinati-hati ng lalaki ang karne. Magkasama tayong kumain, lahat. Sumaya ang isang lalaki. Sa isip ng ating bida. Mukhang anak siya ng isang matanda. Mukhang mabait na tao. May nakita ang ating bida na papalapit. Biglang umupo ulit si Yunling sa tabi ng ating bida. Hey hey,
Ano ang gusto mong ipagpalat sa akin? Tama, hindi ko pa rin alam kung ano ang dapat kong itawag sa iyo. Niali ang pangalan ko. Nakakatuwa kang makilala, Niali. Kung ganoon, sandali lang. Nilabag ng ating bida ang kanyang pagkain. Tumunog ang space ring ng ating bida at nagulat si Yunling. Gulat na reaksyon ni Yunling. Wow, isang interspatial ring. Sabi ni Niali, tingnan mo. Habang nagulat ang lalaki na nakakita sa space ring ng ating bida. Ipinakita ang iba't ibang kulay ng tela. Mga tela, kumikislap ang mga mata ni Yunling sa saya. Ang ganda nito. Masayang tanong ni Yunling. Ilang copper coins ang dapat kong ibigay sa iyo bilang kapalit nito? 200 copper coins lang. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng telang ito. 200 lang. 200 copper coins ay sapat na para sa aking pagkain at tirahan sa loob ng ilang araw. Maaari mong isipin na ang mga telang ito ay isang regalo para kay Miss Yunling. Gusto ko ring humingi ng tulong sa iyo. Tanong ni Yunling, paano mo nalaman ang pangalan ko? Sagot ng ating bida, narinig ko lang ang ibang tao na tumatawag sa iyong pangalan. Sabi ni Yunling, sige, ano ang gusto mong tulungan ko sa iyo? Alam ba ni Ate Yunling ang tungkol sa isang uri ng purple-colored stone na matatagpuan sa paligid dito? Ganito ang hugis nito. Sa ilalim ng sikat ng araw, maglalabas ito ng usok, at magiging mainit sa paghawak. Siguro ang sinasabi mo ay ang purple smoke stone. Marami nito rito. Ang bato na iyon ay hindi naman gaanong matigas. Wala itong gaanong silbi, at may lason din. Wala nang gustong magkaroon nito. Marami ka bang nakukuha? Kukunin ko ang lahat. Maaari kitang ipagpalit ng bigas. 10 piraso ng purple smoke stone para sa isang sako ng bigas. Tanong ni Yunling, seryoso ka ba? Sagot ng ating bida, syempre, dali-dali siyang umalis, tatay. Pakibantayan ang tindahan. Sampain kang bata. Pagkaraan ng ilang sandali, Frewa. Nakahanap ako ng 20. Heto na, naglabas ng mga sako ng bigas ang ating bida. Langit, 2 sako ng bigas. Niali, patuloy ka bang magpapalit sa ganoong rate? Syempre, kailangan ko ng maraming bato para sa aking pagsasanay. Pero wala akong masyadong bigas. 10 bato ay maaari ring ipagpalit ng 5 cut-ties ng karne. May karne rin pala, ipapaalam ko na sa lahat. Pinagkalat na ni Yunling ang balita. Napakaganda nito. Hindi na magugutom ang lahat. Habang binalot na ng ating bida ang mga kakaibang bato, may lumapit na lalaki sa ating bida. Sabihin ng lalaki, magandang araw, Xiaoyang ang pangalan ko. Narinig kong handa kang makipagpalit ng pagkain para sa purple smoke stone. Tama po, nais kong malaman kung ano ang gamit ng mga purple smoke stone na ito. Pasensya na, pero hindi ko masasabi sa iyo. Kasalanan ko na nakikialam. Hindi ko dapat tinanong. Mananatili lang ako rito ng ilang araw. Hindi ako nag-aalangan na makipagpalat ng mas marami. Tara, mangolekta rin tayo. Oo, mabilis na kumalat ang balita. Tuwang-tuwa ang mga nakakuha ng bigas. Totoo ang sinabi nila. Tara, mangolekta rin tayo ng purple smoke stone. Mas dumami pa ang mga tao na nagpapapalit sa ating bida. Patuloy ang pagbibigay ng ating bida ng bigas. Heto ang iyong karne. Paano siya nakakuha ng napakaraming pagkain? Sobrang yaman niya. May nangyayari sa likod ng lalaki dahil may dumating. Natamba ang isa sa pagdating ng isang tao. Lahat kayo, lumayo sa akin. Sabi ni Yunling. Nako, anak, ng patriarka, si Xiao Kuang. Gusto ba niyang magdulot ng gulo ulit? Tanong ng lalaki sa likod, ano na, boss? Sagot ng lalaking may kulay pula sa noo, tingnan natin kung paano haharapin ng bisitang ito ang sitwasyong ito. Kung hindi maiiwasan, kailangan kong makialam para magpatunay. Lumapit ang malaking kalbong lalaki sa likuran ng ating bida. Ikaw ba ang dayuhan? Akala mo ba'y makakapagnegosyo ka lang dito ng basta-basta? Para doon, kailangan kang magbayad ng buwis.
Magbayad ng buwis. Anong buwis? Ninas ang lalaking kalbo. Buwis sa transaksyon. Magsimula ka ng magbigay sa akin ng 500 sako ng bigas. 500 sako ng bigas. Kung hindi, papatikiman kita ng isang masarap. Sabi ni Yunling. Xiao Kuang, masyadong malayo ang ginagawa mo. Habang nakatingin lang ang ating bida sa lalaki. Yunling, dahil sa iyong ama, ayaw kong magdulot ng problema sa iyo. Nagulat ang tatay ni Yunling. Huwag kang makialam. Dali na at lumayo ka sa akin. Inis na sabi ni Yunling. Ikaw, hamarang ang ating bida. Iwanan mo na sa akin. Binata Xiao, mayroon nga akong 500 sako ng bigas. Pero kung balak mong kunin ito, kailangan nating tingnan kung kaya mo. Sabi ng kalbo, Yu, ang yabang ng dayuhang ito. Alam mo ba kung nasaan ka? Ang tribo ng Tianyan. Ang pinakamalakas na pinuno ninyo ay mukhang 1-star black gold rank lang. Umatras ka. Bakit hindi man lang natatakot ang batang ito? Saan ka galing, bata? Lungsod ng Glory. Nagtaka ang kalbo. Anong klaseng lugar ang lungsod ng Glory na ito? Nagtanong siya sa katabi niya. May nakakaalam ba sa inyo tungkol dito? Sagot ng katabihin ng kalbo. Hindi pa ako bumababa sa bundok. Sa isip ng kalbo, napakawalang takot niya. Baka mayroon siyang malakas na background. Pagkukwento ni Nia Li, ang lungsod ng Glory ang lungsod na tinitirhan namin. Noong madilim na panahon, nakatagal kami sa pagsalakay ng mga demonyong hayop. Pagkatapos ay nagtayo kami ng lungsod sa isa sa mga lambak sa loob ng Divine Ancestral Mountain Range. Kahit na nakakaranas kami ng pagsalakay ng mga demonyong hayop kada 100 taon. At ilang beses nang naligay sa panganib ang lungsod. Maraming ninuno ang nagsakripisyo ng kanilang sariling buhay sa loob ng ilang libong taon para mapanatili ang lungsod na ito. Nagulat ang kalbo sa kanyang mga narinig. Sabi ni Yunling, lahat tayo ay nagtatago sa Highland Plateau. At nakaiwas tayo sa pangangaso ng mga demonyong hayop dahil lamang dito. Sabi ng lalaking may pula sa noo. Talagang nakikipaglaban sila laban sa mga hukbo ng mga demonyong hayop. Gaano kaya kaganda ang lungsod na iyon? Pinagpawisan ng konti ang kalbo. Sa isip ng kalbo, ang lungsod ng Glory ba ay ganyan kalakas? Kung ganoon, ang pag-offend sa lalaking ito ay. Nagtanong ang kalbo, ilang tao ang nasa lungsod ninyo? Ang lungsod ng Glory ay may populasyon na 1,000,000, at sa mga iyon, ilang daang libong tao ang sinanay sa martial arts. Karamihan ay nasa bronze at silver rank. Iyon ang tawag ninyo sa green at yellow glow asterisk ranks. Sa mga iyon, isa sa 100 ay mga demonyong espiritualista, at mayroon kaming mahigit 100 obsidian rank. Bukod pa rito, mayroon din kaming 2 demonyong espiritualista na antas alamat. Tingnan mo, nagulat ang kalbo. Wow! Langit! Sabi ng kalbo. 100,000 mandirigma. Anong kalokohan asterisk yan? Hehe, kalokohan. Naglabas ng aura ang ating bida. Dinagdagan ng lakas ng ating bida. Malaya kang sumama sa akin para tingnan kung nagsisinungaling ba ako sa iyo. Nanlaki ang mga mata ng kalbo sa gulat. Isang demonyong espiritualista, na may yellow glow rank. Sa isip ng kalbo, mukhang totoo ang, sinabi niya, akala ko ba'y galing siya sa isang mayaman at makapangyarihang lugar. Kung ma-offend ko siya, baka magdulot ako ng isang malaking kapahamakan sa buong tribo. Tumawa ang kalbo. Mukhang may mali pala ang aking pagkakaintindi. Ang lalaking ito, nagbago ang tono niya ng ganoon lang. Sabi ng kalbo, kanina lang, nang makita ko ang napakaraming taong nagkukumpulan sa lugar na ito, akala ko ay may nagdudulot ng gulo. Mukhang naayos na ang mali. Ang binata ay nakikipagpalit ng napakaraming probisyon sa atin. Bilang anak ng pinuno ng tribo, masaya akong tanggapin ka bilang bisita ng ating tribo ng Tianyan. Kung mayroon kang kailangan dito sa tribo ng Tianyan, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Ako, si Xiao Kuang, ay tutulong sa iyo ng buong puso.
Sabi ng nasa likod na lalaki. Narinig mo ba iyon? Ang lungsod ng Glory ay napakalakas. Maraming demonyong espiritualista. Sabi ng katabi nito sa kanan. Tiyak na mayroon silang napakaraming mapagkukunan para makultivate ang napakaraming eksperto. Ang binatang ito ay nakikipagpalit na ng napakaraming probisyon sa atin. Pinapapasok mo ako, binata, lumingon ang ating bida. Kung maaari kong itanong, gaano kalayo ang lungsod ng Glory mula rito? Naghihintay ng kasagutan ang lahat. Sagot ng ating bida. Mga 10 araw ang ginugol ko para makarating dito mula sa lungsod ng Glory. Para sa inyo, kung gagamitin ninyo ang pinakasigurong ruta, maaaring tumagal ng 2 buwan. Maaari akong gumuhit ng mapa para sa inyong lahat. Kung may pagkakataon, maaari kayong pumunta para tingnan. At tingnan ninyo kung nagsisinungaling ba ako. Kapag nakarating kayo roon, sabihin ninyong galing kayo sa akin. Ang mga gwardya sa mansyon ng City Lord ay gagawa ng mga kinakailangang pag-aayos para sa inyong lahat. Ang mga mangangaso ng tribo ng Tianian ay nakakapasok sa gold at silver ranks kahit na wala silang anumang teknik sa pagsasanay. Kung maidadagdag natin sila sa ating mga hanay, magiging malaking tulong ito sa ating lakas. Talaga bang makakapunta tayo sa lungsod ng Glory? Napakaganda. Pero malamang na makakasalubong tayo ng mga demonyong hayop sa isang paglalakbay na tumatagal ng 2 buwan. Nag-uusap-usap ang mga tao sa kanilang mga narinig. Ito ay isang mapa ng mga paligid ng lungsod ng Glory. Guguhit din ako ng mapa ng ruta mula rito patungo sa lungsod ng Glory. Tingnan mo, ito ang lungsod ng Glory. Napakaganda ng pagkakaguhit. Isang obra maestra. Ang buong lupain na ito. Pag-aari ba lahat ito ng lungsod ng Glory? Maraming taniman din. Sabi ng isang matanda, ang populasyon ng inyong lungsod ng Glory ay napakalaki. Mayroon bang kakulangan sa pagkain? Napangiti lang ang ating bida. To be honest, ang mga taniman ng lungsod ng Glory ay pangunahing ginagamit para sa pagtatanim ng mga halamang gamot. Ang natitirang lupa na hindi gaanong mataba ay sapat na para pakainin ang populasyon na ilang milyon. Ang mga puno ng prutas na tumutubo sa mga burol ay nasa milyon-milyon, at ang kanilang mga prutas ay maaaring malayang pitasin. Taon-taon, ang ating mga eksperto ay nangangaso ng mga demonyong hayop na nasa milyon-milyon. Ang dami ng karne ay hindi naman mauubos, kaya ang sobra ay itinatapon na lamang para mabulok. Namangha ang kalbo sa kanyang mga narinig mula sa ating bida. Sa isip ng kalbo, para makakuha ng pagkain, kahit ako, bilang anak ng pinuno ng tribo, ay kailangang ipagsapalaran ang aking buhay at mangaso ng mga demonyong hayop. Pero hindi naman nila nauubos ang pagkain na mayroon sila. Ang ating pamayanan ay napakalungkot na wala tayong anumang bagay. Kung ang lahat ay matutulungan ng lungsod ng Glory. Ibinigay na ng ating bida ang mapa, at tinanggap ito ng lalaking may pula sa noo. Mananatili lang ako rito ng 3 araw. Mas mabuting bilasan mo ang pagpapalit ng mas maraming probisyon. Pupunta ako sa ibang lugar para mag-ensayo. Nagulat ang mga tao na aalis din agad ang ating bida. Makipagpalat ka sa akin. Ako rin. Ipinakita ang maaliwalas na baryo. Patuloy ang pagpapalitan. Hindi naman siguro yun lang ang dahilan. Ang mga purple smokestone na ito ay dapat na isang uri ng walang kapantay na kayamanan para sa kanila. Talaga bang magandang palitan ang 10 piraso nito para sa isang sako ng bigas? Niloloko tayo. Tama, damat. Gusto naming makipagpalit ng mas marami. Hindi na kami magpapalit, maliban kung tataasan mo ang dami ng bigas. Nababaliw na ba kayo? Pinapapasok mo ako para makipagpalit. Malapit na tayong mamatay sa gutom. Wala nang palitan. Taasan ninyo ang rate ng palitan. Mahal ko ang madaling araw. Gusto naming magkaroon ng mas marami. Habang pinapakinggan lang ng ating bida ang mga sinasabi ng mga tao. Patuloy ang pagrereklamo ng mga tao na taasan ang palitan. Habang nakikinig lang ang ating bida. Sabi ng ating bida.
Mukhang tapos na ang lahat sa pagpapalit ng kanilang purple smoke stone. Kung ganoon, nakapalit na rin ako ng sapat na purple smoke stone. Lahat ay pwedeng umuwi na. Aalis na ako. Umalis na ang ating bida. Talaga bang hindi na siya magpapalit? Hintayin mo, mayroon pa akong gusto pang ipagpalit. Ako rin. Hindi ko na sila kailangan. Sampain kang bata. Bakit ka nagyayabang? Kumalma ka. Tumingin sa gilid ang dalawa. Habang nakatingin ng masama ang kalbo. Nieli. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.